May stress talaga kayo dito. Yung mga anti-Duterte dyan, nako, dumadami na ang inyong kalaban. Eto si Kitty Duterte na naman. Bumabanat kay Dunyor. Ito yung video. Nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbes na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kaalyado nito. Naaalala niyo po ba, noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo? Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbes na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kaalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Suportahan natin ang PDP laban senatorial slate o mas kinikilalang Duterte. Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. To the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katawhan nga nagpakita og walay undang paghigugma og pagsuporta, daghang salamat kay wa minyo gae. Kamo ang nagapakusog sa amo tanan. May aabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, ang sabi niya, kung kakalimutan nyo lang rin ang Duterte, kalimutan nyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang bilin ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Maraming salamat po and God save the Philippines. Pilipinas, Duterte pa rin! Duterte! Sa mga anti-Duterte dyan, mukhang dumadami na ang inyong mga kalaban. Nung una, si BP Sara lang. Kasi ayaw nyo maging pangulo natin yan. Ngayon, may Kitty Duterte na naman. O ano na, nakita nyo naman habang nagsasalita siya, maraming nagsisigaw na Duterte pa rin sila. Paano yan? Kung itong si Kitty Duterte ay tuloy-tuloy na mag-iingay sa social media. Alam natin, maraming followers yan. At alam natin, malakas din sa taumbayan yan. Paano? Pag tumakbong senador yan, naku po, kabahan ang mga bangag dyan. Ay, eto na. Kayo yung naging dahilan, kaya nadagdagan yung Duterte na pwede nyong makatapat sa halalan. Sigurado yan, papasukin ni Kitty Duterte ang politika sa susunod. Malamang, hindi naman natin hawak yung desisyon nila,
Pero sa nakikita ko, si Kitty Duterte, sa 2028, nako, kung anong sasabi sa inyo, baka tumakbong mayor yan, congressman, or senador, nako po. Kabahan kayo dyan. Palaban yan. Wrong move talaga yung ginawa po ng administrasyon ngayon kay dating Pangulong Duterte. Nakikita nyo naman, mukhang sila yung naging dihado sa halalan. Nabawasan na sila. May iba pa, sa iba na nagpa-endorso na sa mga Duterte. Isa lang ibig sabihin yan, mahina na sila. Mismong mga senador nila, wala nang tiwala sa alyansa. Diba? O dalawa, nagpa-endorso sa mga Duterte. Yung iba nagpa-endorso doon sa kabila. Yung iba naman, pag mayroon silang rally, hindi na sumisipot. Ilan na lang sila. Ni kailan hindi na nakukumpleto yung 12 senatorial candidates nila. O ano na. Kaya ang sabi ni BP Sara, ang gaba, dili magsaba. Thank you.